May? Ikaw ba yan? Nagulat kong pagbati sa kanya. Nakita ko kasi siyang nakatayo sa kahabaan ng ermita at parang naghihintay ng sasakyan. Tara, sakay na! Alok ko sa kanya at pinaunlakan niya naman agad ako nang pumasok siya sa aking kotse na parang humahangos. Ipinark ko muna sandali. Ninong Sam, mabuti po at nagkita tayo. Nangangatal na tinig ni May. Bakit? May problema ba? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang napaluha at sinabing ang kanyang ina ay inaatake sa puso at nasa kondo pa rin. Tatawag nga sana siya ng taxi at dadalhin nila ni Mang Fred sa ospital. Nang malaman ko ito'y pinaharurot ko ang sasakyan at tinungo ko ang kondo na malapit sa pinagkakitaan ko kay May. Isinugod namin sa emergency room ng isang ospital si Aling Marta at naagapan naman. Naawa talaga ako sa pamilya ni May nang madatnan ko sila kinabukasan nang bumalik ako sa ospital. Nasa kama na si Aling Marta at nagpapahinga samantalang si Mang Fred naman ay namumugto ang mga mata. Wala kasi silang sapat na pera upang maipambayad sa ospital para sa paglabas ni Aling Marta. Naroon din si May at nasa tabing bintana at patay mali siya. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Alam kong batid niya na naroroon ako. Gustong gusto kong lapitan at kausapin sana si May, kaya nga lang ay natatakot na naman akong mapalapit muli sa kanya. Niyaya kong samahan ako ni Mang Fred sa accounting office ng ospital at tinanong namin kung magkano ang bill. 85,000 daw, pati na yung mga gamot na inireseta. Sinabihan kong wag nang malungkot si Mang Fred dahil tutulungan ko sila. Halos mapasigaw sa tuwa bago ako niyakap ni Mang Fred nang inabot ko sa accounting officer ang aking Visa credit card. Pagkatapos ng transaksyon ay dumiretso na ako pauwi sa aming bahay at hindi na nagpaalam pa kay May. Sinabihan ko na lang si Mang Fred na papasyalan ko na lang sila sa kondo pag nakalabas na sila at pag may time ako. Makaraan ng ilang araw ay sinadya kong puntahan ni Mang Fred upang muling magpasalamat. Ewan ko ba, pero hindi ko talaga napigilan ng aking sarili na tanungin si May. Doon sinabi sa akin ni Mang Fred na napapansin niyang kanyang anak na palagi na lang malungkot at parang wala sa sarili kong minsan. Napansin na niya ito noong hindi na raw ako dumadalaw sa kondo. Pag tinatanong daw ni Mang Fred si May, ay wala naman daw problema itong sinasabi. Pero talagang unti-unti na nga raw nitong napapabayaan din ang pag-aaral. Engineer, sa tingin niyo, ano po kayang nangyayari kay May? Tanong sa akin ni Mang Fred. Para lang matapos ang usapan namin ni Mang Fred, ay sinabi kong, hayaan niyo po at susubukan ko siyang kausapin. Pero sa totoo lang, ay wala na talaga akong balak pa. Kinamusta ko lang din sa kanyang condo unit ko at sinabi naman ni Mang Fred na maayos ito. Sabihin ko nga lang daw kung kailangan ko na at lilisanin daw kaagad nila ito. Naku, hindi naman ho sa ganun. Basta Mang Fred, gamitin na lang ho nyo muna yun. Hanggat gusto nyo po, basta ingatan nyo lang ho. Huling habilin ko bago ako umalis. Sinabi ko muli sa kanya na baka bumisita ako next week sa kanila para dalawin si Aling Marta. Buwan ng Disyembre noon at malapit na magpasko. Next week nga ay bakasyon na ng mga bata sa eskwela.
kaya't plano ng aking mag-iina na sa Tagaytay kami magpasko. Tandang-tanda ko, December 21 iyon at napagkasunduan naming pamilya na mauuna sila sa Tagaytay at susunod na lang ako sa December 23 ng gabi dahil kailangan ko pang mag-report sa opisina hanggang sa date na yun. Kinabukasan, paggagaling ko sa trabaho ay umuwi ako ng bahay. Mag-isa lang ako. Medyo na-bored ako at nagpasyang bisitahin ko na lang muna si Aling Marta sa kondo. Dumaan lang muna ako sa Red Ribbon para bumili ng Black Forest cake upang ipasalubong sa pamilya ni Mang Fred. Medyo kinakabahan nga ako dahil tsak na naroon si May at makikita ko na naman siya. Pagdating ko sa kondo ay kumatok ako sa pinto. Medyo nagtagal na ako sa pagkatok ngunit wala pa ring nagbubukas ng pinto. Inakala ko na walang tao at baka umalis lang sila kaya't nagpasya kong sa loob ko na lang sila hihintayin, total naman ay may duplicate na susi ako. 9 PM na nang nasa loob na ako ng unit. Umupo muna ako sa sofa at nanood ng cable. Maya-maya ay may narinig akong nagbubukas ng pinto. Sasalubungin ko sila sana sa pagpasok nang bigla akong namangha dahil si May lang ang pumasok. Parehas kaming nagkabiglaan nang magkita kami sa loob pagkasara niya ng pinto. Ninong Sam? Kayo pala, kanina pa po ba kayo? Nabiglang tanong sa akin ni May. Hinanap ko ang kanyang mga magulang at tinanong kung nasaan ang mga ito. Hinatid ko po sa pier sina inay at itay dahil gusto nila na sa Mindoro na lang magpasko. Susunod po ako sa kanila sa December 24 dahil mag-aanak pa po kasi ako sa binyag ng anak ng pinsan ko sa December 23 sa Valenzuela po. Paliwanag sa akin ni May. Nang malaman ko ito, ay agad akong magpapaalam na sanang umuwi dahil dalawa lang kami sa kondo ngayon. Medyo lumungkot si May at may tinanong sa akin. Ninong, galit po ba kayo sa akin? Bakit po niyo ako iniiwasan? Hindi ko malaman ang isasagot sa kanya dahil sa tagpong iyon ay nangingilid ng mga luha ni May sa mata. Mahirap ipaliwanag, May Kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin ang ginagawa ko. Naiintindihan ko po kayo. Pero ayoko na rin pong lukohin pang aking sarili, Ninong. Dahil mula nung hindi ka na nagpapakita sa akin, ay parang nagbago ang takbo ng mundo ko. Gabi-gabi po ako umiiyak dahil namimiss ko po talaga kayo. Pati po yung mga ginagawa natin. Sabi sa akin ni May. Sinisisi ko po ang aking sarili dahil maraming bagay pa akong gustong sabihin sa inyo na di ko nasabi noon. Sadya pong napakabuti niyo sa aming pamilya at alam ko pong hindi na namin kayang matumbasan pa ang kabaitang iyon, lalo na po sa ginawa niyo sa aking pinakamamahal na ina. Lumuluhang pahayag sa akin ni May. Kung alam mo lang, May, na ang lahat ng iyon ay ginagawa ko para sa'yo at dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo, na alam kong hindi na maaaring mangyari pa dahil pamilyado na ako. Pagkasabi ko ng mga bagay na iyon ay tinungo ko ang pintuan at akmang lalabas na sana ako nang biglang niyakap ako mula sa likuran ni May. Ninong, mahal na mahal rin po kita. Please, huwag mo akong iwan ngayon. Masyadong mahigpit ang yakap at pagpigil sa akin ni May habang patuloy siyang umiiyak at nakikiusap. Nadala na rin ako sa sitwasyon at muli na akong bumigay. Humarap ako sa kanya
at niyakap ko siya nang napakahigpit din. At sabay luha kong sinabi na mahal ko talaga siya. Masyadong naging maemosyon kami ng sandaling iyon. Kapwa nag-uumapaw ang aming mga galak at sabik na sabik sa yakap na bawat isa. Tumagal pa ng mahigit 10 minuto na hindi kami nagkikibuan at hinahayaan lang naming dumaloy ang aming mga luha sa mata. Kapwa namin dinadamang init ng aming mga yakap. Nang humupa na kami ay nagtitigan kami at sabay na binigas namin sa bawat isa na I love you. Para kaming bagong kasal nang bigla kong binuhat si May at tinungo namin ang kanyang kwarto. Nakamasid ako sa mukha ni May at parang handang-handa na talaga siyang ipagkaloob sa akin ang kanyang pinakaiingatang puri. Natatandaan ko pa kasi ang kanyang sinabi noon na sa pinakamamahal daw niya, ipagkakaloob ito. At ako pala yung lalaking yun, na nagmamahal din talaga sa kanya ng labis. Muli kong inusal sa kanya na mahal ko siya at tinugunan din niya ito ng kaparehas na kataga. Ilang beses pa kaming nagniig ni May nung gabing iyon. Tanghali na kami nagising ni May. Napakasaya namin dahil kala mo ay si Eva at Adan kaming palakad-lakad sa loob ng kondo. Ginawa naming almusal ang cake na binili ko kagabi. Dinakot ko ang cake sa pamamagitan ng aking mga kamay at ipinahid ko sa katawan ni May. Gumanti siya at nilagyan niya naman ako sa aking mukha at sa pamamagitan ng aming mga dila ay nilinis namin ang mga cake na nakadikit sa aming mga katawan. Talagang nilubos at sinulit namin ang unang karanasan namin sa isa't isa. 1 PM na nang pansamantalang naghiwalay kami ni May dahil babalik siya sa school, samantalang ako naman ay umuwi muna upang magbihis. Nagkasundo kami na sa bahay namin kami matutulog mamaya dahil ako lang naman ang mag-isang naroon. Kinagabihan ay sinundo ko siya sa school at tumuloy kami sa bahay ko. Sabay muna kaming naligo at nagbabad sa bathtub. Kainan at nabigla talaga ako kay May dahil lahat ng ipagawa ko sa kanya ay agad niyang sinunod. Magdamag naming muling pinagsaluhan ang isang bawal na pag-ibig at mismong sa kama pa naming mag-asawa. May gusto lang din kasi akong mapatunayan sa aking sarili na di ko maipaliwanag. Kinaumagahan, December 23, araw ng binyagang dadaluhan ni May at sa kinagabihan naman ay papunta na ako ng Tagaytay. Maaga kaming gumising upang mag-ayos na. Pagkatapos naming maligo ay hihirit pa sana ako ng isang round nang aksidente kong matabig ang family portrait namin. Isang malakas na ingay ang idinulot nito kung saan nabasag ang frame at salamin nito. Parang binuhusan kami kapwa ni May ng malamig na tubig nang mapansin namin ang mismong picture naming pamilya ay napunit sa gitna. Sa senaryong iyon ay nagkatinginan kami at nabahala. Parang natauhan si May at habang nagbibihis ay paulit-ulit na sinasabing, "Mali ito, maling-mali, mali itong ginawa natin, Ninong." Umiyak si May at parang nakukonsensya, sabay takbong palabas. Tinangka ko siyang habulin ngunit nakasakay agad siya ng taxi. Bumalik ako sa kwarto upang ayusin ang nabasag na portrait. Habang inililigpit ko ang mga pirasong bubog ay parang kinikilabutan ako dahil pakiwari ko
ay nakatitig sa akin ang aking misis at mga anak sa picture. Parang inuusig nila ako. Hindi sinasadya na nahiwa ako sa daliri at napatakan mismo ang pinakagitna ng basag na portrait. Doon nagsimula akong humagulgol. Matagal akong umiyak at panay ang pagsisisi ko sa aking sarili dahil tuluyan na akong nahulog sa tukso. Ganon din si May. Agad kong tinawagan ang aking pamilya sa Tagaytay at humingi ng sorry. Sorry? Bakit, Sam? Tanong sa akin ng aking misis. Sorry dahil baka malate ako ng kaunti sa pagpunta ko dyan mamaya. At sorry kasi nabasag yung portrait natin eh. Yun lang pala eh. Okay lang yun, Sam. Ang mahalaga, hindi tayong nasira. I love you. Huling sabi sa akin ni Mrs. bago sinabihan ko rin siya ng I love you too. Kinagabihan ay dumaan at bumalik ako sa kondo upang kausapin si May, ngunit wala na siya. Natapos ang Pasko at bagong taon ay hindi pa rin bumabalik silang pamilya. March na nang dumating si Mang Fred na mag-isa sa Manila at hiniling sa akin kung pwede ba raw akong makausap ng sarilinan dahil napaka-importanteng bagay ang aming pag-uusapan. Kinabahan na ako dahil sa palagay ko ay alam na nila ang tungkol sa amin ni May. Marahil ito na yung pinaka-pinangangambahan kong mangyayari sa aking buhay. Malaking iskandalo ito pag nagkataon. Kinagabihan ay nagtungo ako sa kondo kung saan ay naghihintay si Mang Fred sa akin. Nagulat ako dahil nakaimpake ng mga gamit nila. Mang Fred, anong ibig sabihin nito? Engineer, tungkol kay May ang problema. Buntis siya at mahigit 2 buwan na. Hihingi na sana ako ng patawad at magpapaliwanag nang biglang dugtungan pa ni Mang Fred ang kwento. Isang mayamang kaklase niya raw ang may kagagawa ng pagbubuntis niya. At ayaw niyang sabihin sa amin kung sino to dahil ayaw din daw itong panagutan. Ho? Classmate niya? Pagulantang nasagot ko kay Mang Fred. Alam kong hindi totoo yun dahil sinabi sa akin ni May na ako lang talagang lalaking dumaan sa buhay niya. Napatunayan ko rin ito dahil ako talagang nakauna sa pagkaberhen niya. Hindi pala sinabi ni May ang katotohanan na ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Baka ho, engineer, isaoli na namin sa inyo ang kondo na to. Totally, titigil na rin naman sa pag-aaral si May at sa Mindoro na lang muli kaming maninirahan dahil mas bumilis ang pag-recover din ni Martha doon eh. Sabi ni Mang Fred. Huwag ho kayong mag-alala at sisikapin kong malaman kung sino talagang ama ng bata para makahingi man lang tayo ng suporta. Huwag na siguro, engineer. Ayaw na rin naman ni May na makita pang muli yung lalaki eh. Yun ang huling katagang sinabi ni Mang Fred bago siya tuluyang nagpaalam. Naawa talaga ako sa kanya at sa asawa niya, lalo na kay May. Pakiramdam ko ay sinira ko ang kinabukasan niya. May naisip akong paraan para mapagtakpan ko lahat ang kasalanan ko sa kanila. Makaraan ng 1 buwan na ibinenta ko ang aking condo unit sa isang foreigner sa halagang 5 milyon. Tumungo ako sa Mindoro na mag-isa at pinuntahan ko ang pamilya nila May. Nagulat ang mag-asawa nang makita kong dumating. Agad kong kinausap sila habang wala si May at nag-imbento na lang ako ng sinabi ko na nakilala kong sinasabing classmate ni May na nakabuntis sa kanya. Kunwari pa'y sinabi ko rin na nagkataon pa
Nakaibigan ko pa pala yung mga parents ng lalaki at mayaman at kilalang tao sa lipunan. Sinabi ko na nakipag-usap ako sa mga ito at humingi na lang ng konsiderasyon na hayaan na lang daw at huwag nang habulin pang anak nila dahil nasa Amerika na raw ito, ngunit may ipinabibigay para sa mag-ina. Inabot ko ang isang bag sa kanila na kung saan ko nilagay ang halagang 2.5 milyon. Kalahati sa napagbilhan ko ng kondo at yung kalahati naman ay para sa pamilya ko. Para sa akin na hindi pa sapat yun, para tumbasan ang pag-ibig ko kay May at sa magiging anak namin. Hindi nga makapaniwala sila Mang Fred at Aling Marta sa laki ng halaga. Biglang dumating si May at nakita ko na may kalakihan ng tiyan nito. Iiwas pa sana ito at muling aalis, ngunit sinabi kong hindi na ako magtatagal at inihatid ko lang ang ipinadala ng ama ng batang nasa sinapupunan niya at sana ay makatulong ito para mapalaki ang bata ng maayos at para na rin sa kinabukasan din niya. Sa huli ay sinabi ko kay May sa harap ng kanyang mga magulang na may huling bilin yung lalaki para kay May. Mahal na mahal ka daw niya, May. Lumuha si May sa pagkakasabi kong iyon habang nakatingin sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at niyakap ko si May, sabay bulong ko sa kanya na lagi lang akong narito para sa kanilang mag-ina. Masaya nila akong hinatid sa sakayan at sa pagkakataong ito ay muli kong nasaksihan ang tamis ng ngiti ni May sa kanyang mga labi. Nagkakaintindihan na kami ni May. Lumipas pa ang 1 taon at naging tunay na ninong na ako. Ninong ng sarili kong anak kay May. Samantalang nagpasya na kami na ipagtapat sa kanyang mga magulang ang buong katotohanan. Wala na rin naman silang magagawa dahil parehas namin kagustuhan ni May ang nangyari. Nakakadalaw na ako sa kanila at nakakapagbakasyon sa tuwing may free time ako. Natural, sa kwarto ko ni May natutulog at sa pagkakataong ito ay maingat na kami upang di na masundan pa ang anak namin. Malinaw ang naging relasyon namin ni May dahil alam namin na pansamantala lang itong relasyon namin, kaya't malaya siyang makakahanap ng kanyang maituturing na tunay na asawa pagdating ng araw. Samantalang ako naman ay lalo pang naging matibay ang samahan naming pamilya at napakasaya nila dahil naipasyal ko silang lahat sa Disneyland. Napalago nilang mag-anak ang perang ibinigay ko sa kanila, samantalang si May ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa Manila at Sa ngayon ay may asawa na si May at nasa London na sila ng kanyang pamilya kasama ng aking inaanak. Anak pala na kamukhang kamukha ng kanyang ninong.